Si Bayad Bay, pinagtatanggol niya po si Alputera, 'di ba? Yung di umano nagpicture sa pag-aari ni Digong o sa ari ni Digong, sa pututoy ni Digong, 'di ba? Pinagtanggol ni Bayad Bay. Okay, bakit po? Ang masasabi ko lang po dito, lahat po ng mga DDS na vlogger dito sa Pilipinas, di umano bayad sila. Bayad ng grupo ni Alputera. Kasi itong si Alputera, mayaman po ito. Hindi naman po pera ang habol nito kay Digong, kundi power po. 'Di ba? So, itong si Bayad Bay, hinihimod niya yung puwet ni Alputera. Nagiging aso na po siya dito. Nagiging asong ulol. Na yung nagpicture di umano kay Digong sa mga malalaswang parte ng katawan niya, pinagtatanggol po ngayon nitong asong ulol na to. 'Di ba? Pinagtatanggol niya ngayon. Bakit? Kasi naambunan siya ng pera. Kaya nga si Maharlika, gigil na gigil diyan kay Alputera. Si Banat Bay naman, gigil na gigil sa bumabanat kay Alputera. Bakit? Ikaw nga naman, binigyan kay, ay ipagtanggol mo, 'di ba? Oh, yung kasamahan mo pang vlogger dito sa Pilipinas, lahat yang mga yan ay naambunan. Naambunan ng grasya! Ah. Ay, salamat po Heidi AC. Salamat po sa iyong pakulay. BPM gusto kong mag-join, pero sa phone ko walang join pa, no? Ano pong join po? Sa live po ba? Gusto kong mag-join, pero sa phone ko walang join. Ano po yun? Membership po? Okay lang po, kahit di na po kayo magpa-member, basta nandito lang po kayo, nanonood sa akin, walang problema yan. Pero salamat po sa iyong pakulay dyan. Salamat po. Oh, Bayad Bay, ba't di mo pa kasi aminin na isa kang bulldog, okay? Na palamunin ng grupo ni Alputera. Dog food kay, dog food. Bulldog kay. Dog food tuloy. Palamunin ka ng dog food. Oh, di ba? Oh. Alam mo, Bayad Bay, wag nga kami, wag kami yung niloloko mo. Kunyari pa, nasa katotohanan ka. Ha? Kunyari pa, nasa katotohanan ka. O sabi niya, ngiwi yung puon mo. Di ba si Basti yung nangiwi? Si Digong nangiwi din. Pinakita ko na yung picture. Di ba? Nung nangiwi si Digong at Basti, ayun, nauna siya sa dahig. Ewan ko kung masaya siya doon, pero sana maging masaya ka sa loob ng 30 years. Uy, aabot pa kaya yan ng 100 si Digong? Wag ka. Matibay yan. Eto, i-play po natin yung video nitong si Bayad Bay, no? Atin pong panoorin yung kanyang mga diskarte dito. At siya daw ang nag-uutos na wag banata ng Marcos. Yan ang focus ko ngayon. Bakit? Kasi may pinakita siya sa aking ebidensya at sinabi niya, Sir, wala akong inuutos. Kilala mo ako. Kilala mo ako. May pinakita siya sa aking ebidensya. May connection kayo. Magkano yun, Bayad Bay? Bukod sa may pinakita sa yung ebidensya, yung pera, magkano? Imposible namang wala yun. Ha? Magkano yung natanggap mo? Di nagtatanong lang naman ako. Huwag kang mapipikon. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Bakit? Kasi may pinakita siya sa aking ebidensya. Hoy, may pinakitang ebidensya. Yung pera, hindi mo ba ikukwento? Magkano? KO! Pakikwento naman. Bayad Bay, waiting kami. Huwag mo namang itago. Tuloy natin. At sinabi niya, Sir, wala akong inuutos. Kilala mo ako. Kilala mo ako, hindi ko pwedeng, hindi ako political na tao, hindi ako mapang-away dahil ako po ay, alam naman natin, tao ni PRRD.
Tao ho ito ni PRRD. Ha? Iniwan ng iba ng lahat si PRRD. Tao o chicks? Tanong ko lang, tao o chicks? Ano ba talaga? KO. Bayad ba? Yung totoo ba? Sana masagot mo yung tanong ko, ano? Hindi kung iiwan siya. Etong taon to, hindi siya iiwan. So, itong taon na ito, paniniwalaan ko to. Kahit Oo. Ano daw? Paniniwalaan kahit? PRRD kung iiwan siya, etong taon to, hindi siya iiwan. So, itong taon na ito, paniniwalaan ko to. Kahit nakapikit. Yes. Tama yan. Agree ako sa'yo dyan. Paniwalaan mo kahit nakapikit. Kasi may cash. Ganyan ba, oh? Ipikit ako, maniniwala ako sa'yo. Magkano kayong cash na dumating sa akin? Diba? Pambubula. Ay, nako, bayad, bay. Huwag nga ako. Yung sasabihin nyo, nasa katotohanan kayo. Halatang halata, nasa kampun kayo ng kadiliman. Oo. Nako, huwag nyo sabihin, hindi kayo tumatanggap ng pera dyan. Maraming pera dyan sa kabila. Maraming pera dyan sa kabila. Kaya nga kahit sino-sino na lang pinagtatanggol ninyo. Kahit mali na. Paniniwalaan ko itong tao na ito. At sinasabi at inuusgahan nga siya ng kung ano-ano, nini-name call siya. Ako sana, wag yun nang idamay ito. Yun lang ang pakiusap. Damay nga namin. Wala kang pakialam. Bakit? Kung hindi namin idadamay, ano? Nakikiusap ako. Oh. Doon sa mga humuhusga dito sa tao na ito, huwag niyong idamay ito. Dahil pag ito idinamay niyo, ako makakalaban ninyo. Ganun ba? Kung ipasok kaya kita sa pukin ng babaeng yan. Ikaw makakalaban namin? Sipain pa kita sa liig eh. Anong gusto mo? Pasok ko yung ulo mo sa pukin ng babaeng yan? O pukin na lang ni Banang siguro? Gusto mo na lang dun sa pukin ni Banang? Katarantaduhan mo. May paganyan-ganyan ka pa. Kala mo, nagtatanggol ka para sa katotohanan, para ka lang naman sa pera na madumi pa. Sinasabi ko sa inyo, dahil ito, tao mismo ni PRRD, pag Tao or chicks? kinalaban niyo ito, para niyo na rin sinasaktan at sinasaksak si PRRD. Wala kaming pake. Sa bagay, yung sinasabihan mo niyan, kapwa DDS. Pero makikisaw-saw kasi kami. Gusto namin makisaw-saw eh. Masarap makisaw-saw sa isang sausawan, lalo na't inihaw yung isasawsaw dun. Diba? Lalo na't sili ni Padilla yung ginamit dun. Sili ni Padilla. Sinausawan nila ballpoint ma yung sausawan. Di yan sarap. Kayo, sasawsaw din ba kayo? Ay, nako. Si Bayad Bay, kumukuha ni Kibuloy. Kinuha, tao yan ni Kibuloy eh. Noon, grabe makabanat din to kay Kibuloy. Kulto daw si Kibuloy. Wala daw silbi. Ngayon, ano na? Bumaliktad bigla. Oy, salamat sa mga nag-like dyan. Libre pong mag-like. Huwag kayong mahiya. Ay, shoutout sa'yo, Tol Tiger 99 2.0 Ayan, support po natin si Tol Tiger dyan. Yan po yung nakapin dyan. Ayan. Support po natin kasi si Tiger 99 2.0 ay siya po ang isa. Siya po ang isa sa nag-spy ngayon dun sa dahig. Nasa dahig po yan ngayon. Hindi nyo lang alam. Nako, bisitahin niyo yung channel niyan. Nasa dahig siya ngayon. Marami siyang nalaman doon patungkol sa mga hubad-hubad ni Digong doon. Nako, yan yung pinakamagaling nating spy. Tol, Tiger 99, kumusta dyan sa dahig? Balita ko malamig daw dyan Malamig ba dyan? Kasi dito sa Pilipinas ngayon, minsan mainit, minsan malamig. Dyan sa dahig ngayon, kumusta? Oy, grabe yung impormasyon binigay mo sa amin Lupit pala, nakita namin yung pututoy doon Grabe. Malamig dito. Grabe, bihira lang kasi yung araw dyan
Oh, alam ko nakasalubong pa si Padilla diyan, 'di ba? In-interview mo, biglang ano, gumanyan sa mukha niya, 'di ba? Biglang nahiya, 'di ba? Oh. Oh. Dami dami pera pre. Ah, grabe. Daming pera diyan. Pinapamigay dun sa ano, yung mga nagtitipon-tipon doon. Grabe naman 'yan. Kaya pala puro kayo patatay-tatay, ah. Mhm. At di umano, yung mga nagtitipon-tipon diyan na mga tangang DDS sa dahig ay sponsor ni Alpotera. Siya ang gumagastos diyan, di umano. Kasi itong Alpotera na 'to, may kakayahan po ito, may pera, 'di ba? Kaya yang mga nandiyan na nagtitipon-tipon sa dahig, mga pagkain, kung ano-ano pa, mainom, ang gumagastos diyan ay itong si Alpotera. Hmm. Ay, shoutout kay Darlina Ramel. Salamat po ha, Leonida Negrillo sa palike dyan. O, eto na, bigyan po natin ng reaction itong kay Chris Ulo, etong may isang di umano bumaliktad eh, no? Oo, may nagsalita patungkol kay Senator Risa Hontiveros. So, atin po itong bigyan ng reaksyon. Panoorin po natin yung video ito. Si Michael Morales rin, hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Wait lang. Ayusin ko lang to. Wait lang. Asa na yun? Oh, okay na pala. Okay, wait lang. Okay, tuloy natin. Isang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Paulo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, ginawang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD. Eto. Babasagin ko itong tao na to ah. Ikaw yung nakamaskara na magtitistigo kay Kibuloy. Okay? Normal lang yan na ang senadora gagastusan ka ng mga pangkain mo araw-araw, yung pagtataguan mo kung saan ka ilalagay, normal lang yun. Pang araw-araw mo na gastos para sa sarili mo, normal lang yun. Yung bahay na tinitirhan mo or matawag nating safe house, normal lang yun. Nagagastusan ka ng senadora o gobyerno kasi nasa pangangalaga ka niya eh. Diba? Normal lang yun. Para sa akin. Ngayon, maganda na yung buhay mo dyan. Okay na. Tapos ngayon, sasabihin mo hindi ka binayaran. Ngayon, dahil bumaliktad ka, anong mapapala mo? Dahil ikaw ay bumaliktad, anong mapapala mo? Wala. So, imposible na babaliktad ka kung wala kang mapapala. Okay? Ngayon, dahil malaki yung offer dito sa kabila, sa mga kampo ng mga manyakis, nasilaw ka doon. Normal lang na bumaliktad ka. At ang babanatan mo na naman ngayon, si Senator Risa Hontiveros. Normal yun, nangyayari yung sa totoong buhay. Diba? Albert Ares, shoutout po ah. Normal yun. Eh kung na-offeran ka ng milyon dito ang in-offer lang naman sa'yo ni Senator Risa Hontiveros, libreng pagkain, kuryente, bahay, pang araw-araw mo, gastusin para sa sarili, allowance, normal yun. Okay? Pero dahil na-offeran ka ng milyon dito, para lang bumaliktad ka at magsalita, makabaliktad ka talaga. Kasi ang tao, di naman po lahat, pero karamihan sa tao ngayon, madaling masilaw sa malaking halaga. Normal lang, babaliktad ka. Kasi unang-una, wala kang paninindigan. Ikaw, inapi-api ka na kay Kibuloy. Ngayon, babaliktad ka? Siguro nanumpa naman to, di ba? Nanumpa. Na ikaw ay magsasabi ng katotohanan.
So, ibig sabihin, nung nanumpa ka doon, nagsasabi ka talaga ng katotohanan doon. Ngayon, bigla kang babaliktad. So, halatang halata na nagsisinungaling ka dito. Gusto mo lang siraan si Senator Risa Hontiveros kasi yan ang isa sa talagang nagdiin kay Kibuloy para mabulok sa kulungan. Yan, nagigets nyo? Yun yung nakikita ko dyan. Tapos ngayon, kunyari, sasabihin mo, hindi po ako binayaran. Kung magpalay detector test ka kaya, o alam naman natin, hindi magagamit sa korte yun. Pero para na lang sa mga Pilipino, subukan natin yan. Subukan nyo yan. Subukan ng gobyerno yan. Tingnan natin. Diba? Hindi mo naisip, nung nandun ka kay Kibuloy, grabe yung pang-aapi sa'yo. Tapos ngayon, bigla kang babaliktad dahil sa pera. Kawawa ka, nagagamit ka. Buhay mo yung nakasalalay dyan. Mag-isip ka. Sa at kay Pastor Apollo si Kibuloy, lahat ng sinabi ko at mga kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang pabagsakin si Pastor. At O, yan. Lahat daw po nang nag-witness dyan sa Senado. Eh, bakit si Kibuloy wanted sa FBI? Iba sa Pilipinas, iba pa sa ibang bansa. Oh. Ako'y naniniwala naman na lahat gastos. Siyempre, mga witness kayo, kailangan kayong alagaan. Lahat yun, gagastusan talaga ni Senator Risa Hontiveros. Para may makain naman kayo araw-araw. Diba? Normal yun. Tapos ngayon, bigla kang baliktad, nilaglag mo. Nanumpa ka eh. Ano ibig sabihin nun? Magsasabi ka ng katotohanan. So, dun pa lang, magagamit ng ebidensya yun laban kay Kibuloy. Kasi nanumpa ka. Yung mga sinasabi mo ngayon sa social media, walang kwenta yan. Walang bilang yan. Kasi dun sa Senado, nanumpa ka eh. Ako po ay magsasabi ng pawang katotohanan lamang. Salamat po, Jocelyn Falca Santos. Salamat po sa iyong pakulay. Kaya yung pagbaliktad mo na yan sa social media, yung social media hindi makakatulong yan sa kaso ni Kibuloy. Pero, pwedeng makapanlin lang ng mga Pilipino. Diba? O, tuloy natin. kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ. Ano to, joke? Ano to? Tinatakot ka. Pakita mo ngayon pananakot sa'yo. May mga message ba? Wala ka naman pinapakita. O, ito po yung message. Tinatakot po ako. Ganito po yung klase ng pananakot sa akin. Nasaan? Meron ba? Itong mga ano ni Kibuloy talaga, itong mga nakay Kibuloy, mga bobo talaga eh. 'Di ba? Tinulungan ka na ng gobyerno, babaliktad ka pa dahil sa pera. Halatang halata naman eh. 'Di ba? Sinave ka na sa kapahamakan, babalik ka na naman doon dahil sa pera. Tanginang yan. Brad, ano ka? Brad, ano na hit mo? Nagyosi ka muna ba ng isang Malboro tapos biglang sumabog ang utak mo? Si Senador Risa Hontiveros, binayaran ka para lumaban kay Digong, kay Sara, at kay Pastor Kibuloy. Ito. Kasi sabi niya, binayaran daw siya. Okay? So, paano ka pa naniniwalaan yun? Sinungaling ka. Diba? Wala kang paninindigan eh. Sinungaling ka eh. Binayaran ka? Totoo ba yun? Ngayon, kung pagpalagay nating totoo yan, sige, sasakyan kita. Pagpalagay nating totoo yan na binayaran ka nga. Tapos bigla kang babaliktad. So, ibig sabihin, binayaran ka rin ng kabila. Ganon. So, paano ka papaniwalaan yan kung ganon? Sige nga. Sige na yan. Si Senador Risa, tatakutin ka? Ano meron kay Senador? Ano meron kay Senador Risa Hontiveros? Parang yapay natin. Race na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po ako bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig
na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Ontiveros tungkol Sa FBI pa nga lang yung amo mo wanted na eh. Plus meron pa dito sa Pilipinas. Ibig sabihin doon ba sa ibang bansa, wala rin yun kasi nungalingan din yun. Sabi talaga. allegation ng sexual abuse at human trafficking na sinampalaban kay Pastor Paul Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda. I think ito yung bakla na in-interview doon na nireactionan ko dati. Parang nag-iba na yung mukha niya eh. Na parang habang ini-interview siya noon, na siya daw ay pinaaral, ganito ganyan. Siya yata ito eh. Siya daw ay pinaaral, tapos parang may takot siya sa mga mata niya, pag ganun-ganun, habang ini-interview. Diba? Ikaw yata yun eh. Oh, diba, lihahanapin ko yun, halungkatin ko yun. Gagawin ko to ng part 2 eh. Hindi pa na bawang kasinungalingan na. Sabi nung nag-comment oh, ni Angelo Hinubanya, AI siguro na naman niya. Brad, katawa ka ba? Hawak-hawakan kita? Oh. Mukha ka. Ang problema kasi dito sa mga to, hindi AI, pero mukhang AI. parang si Sok na tuloy, sorry. Parang si Ari Roque. Sobrang depressed, sobrang stress niya. Yung mukha niya, pag gumagawa ng video, mukha ng AI yung yung Senador Rizal Tebes, babayaran ka. Tapos ngayon, tinatakot ka. Yung Senador Rizal Tebes, mananakot. Anong klase pananakot? Google Paying ka? Paano? Grabe naman yung 1 million, ano? 1 million, babayaran ka para lang dyan. Ako'y naniniwala po ng katotohanan po talaga mananaig yan. Kaya yung mga bumabaliktad ngayon, maniwala kayo sa akin, sinira nyo lang yung buhay nyo. At buhay nyo yung magiging kapalit niyan. Kasi bakit? Kapag kayo ay napakinabangan na nitong mga kulto na to, papatayin kayo niyan. Oh, gaganti sa inyo yan. Hindi porkit bumaliktad kayo ngayon, kinampihan nyo sila. Si Kibuloy, grabe na yung galit sa inyo niyan. Nakulong eh, ng mahabang panahon eh. Tapos ngayon, babaliktad kayo, kakampi kay Kibuloy. Ngayon, gagamitin pa kayo. Pero pag nagamit na kayo niyan at wala na kayong pakinabang, baka maging abulang kayo. Mamamatay kayo, maniwala kayo sa akin. Papatayin kayo ng mga kulto na yan. Yan yung pakatandaan nyo. Uto-uto kasi kayo eh. Sige lang, magpagamit kayo ngayon. Darating yung time, pag tapos na kayong gamitin, ihanda nyo yung buhay nyo. Ganyan po ang galawan ha, ng mga kriminal. Kulto. Yan. Nako, baka matulad kayo dun sa mga sabongero. Na tinapo na lang dun sa kung saan. Hindi na matagpuan kung nasa na. Kaya ingat. Yung mga bumabaliktad dyan, kumakampi sa kulto, ingat kayo. Mas maganda pa rin kung nasa pangangalaga sana kayo ng gobyerno. Good luck sa buhay nyo ha. Tanong lang ako sa'yo. Bakit magsasalita ka lang kinakailangan nakahood ka pa? Anong meron? Bakit nakahood ka pa? Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness ta Ngani! investigation ni Senador Risa, kapalit ng financial assistance. Pumayag ako. Alam mo sa totoo lang, kung hindi ako naging artista sa Batang Quiapo, baka naniwala pa ako rito eh. Kung hindi ako naging artista. Ay oo. Alam mo, kung hindi ka naging artista sa Batang Quiapo, hindi ka maniniwala dyan. Kasi ako, director din ako dun eh. K.O. Direkta ba? Direktang maghatid ng tubig. Ay, sus Mariusip naman. Kayo naman. Hindi ako naging artista sa Batang Quiapo, baka maniwala pa ako rito eh. Ang problema, parang Batang Quiapo lang to. Kakabisado yung script mo, harap ka sa camera, i-acting mo. Tapos yung mukha mo mukhang malungkot. Di ba? Ganun lang. Anak mo. Ako, dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Senrisa upang magpadala ng formal na email. Kaya pagpalagay natin nagsinungaling ka sa Senado, nagsinungaling ka na doon. Ngayon, paano ka na may maniniwala sa isang sinungaling na katulad mo? Sinungaling ka eh. Paano ngayon kung dito sa video ito, nagsisinungaling ka rin? Sige. Paano na? Wala na. Diba? Last mo na yan. Tumanggap ka ng pera sa kulto. Maniwala ka sa akin.
hindi ka natatanggapin ng gobyerno. Okay na yung nanumpa ka dun eh. Yun na yung magagamit dun eh. Pero dahil bumaliktad ka, good luck sa buhay mo ha. Kahit anong aking sabihin daw, sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga kingdom ako at lumabas na sa ministry at dagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Beckham, Chief of Staff ni Sen. Tiberos, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na Hindi. kinasangkutan ko. Ang mahirap kasi rito mga kababayan, papasok ang 20th Congress. Papasok ang 20th Congress, ay alam niyo naman, nandiyan si Marcoleta, nandiyan sila ganito. Pwedeng may magpatawag ng hearing at tatawagin siya. Pwedeng mangyari yan eh. Doon magkakalit-silit yung buhay niya. Kasi makukontempt siya doon. Siyempre, yung mga anti-kibuloy, ipapakontempt ka kasi nagsinungaling ka eh. Si Marcoleta, haharang doon. Pero yung mga anti-kibuloy, maniwala ka sa akin, magkalit-silit yung buhay mo pag lalaroan ka lang dyan sa Senado, promise. Gagawin ka nilang produkto, gagawin ka nilang aso-aso lang. Si Marcoleta, gagamitin ka. Si Senator Risa Ontiveros, dahil nagsinungaling ka, papakontempt ka. Yari ka. Mabubulo ka dun. Maganda na sana yung buhay mo. Okay na sana. Dinagdagan mo pa ngayon ng problema. Dalawa na yung kalaban mo eh. Kampo ni Kibuloy, gagamitin ka, at pagkatapos, posible kang ipapatay. At kampo ni Senator Risa Ontiveros. Nagsinungaling ka eh. Siniraan mo pa yung senadora. Dalawa na yung kalaban mo ngayon, kaya huwag kang magtitiwala sa mga kulto, mga traidor yan. Tuloy natin. Anyway, hindi ko na patagalin to mga pre. Maraming salamat. Gagawin ko siguro to ng part 2 mga pre. Salamat po sa sumama sa ating video ngayon. Salamat po. Ay nakita-kits po tayo sa mga susunod nating uploads. Ayan. So, ayan sa hindi pa naka-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin.